Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na pag-usapan. Totally ang video pong ito mga ilang hindi po ito update latest. Ito po ay gusto ko lang ho na i-share sa inyo dahil nga po sa maugong na pagsuspende ng SMNI at kung gaano po ito mangyurak ang kanilang mga angkor pati na ho si Kibuloy. So dito ho sa napanood ko na video, gusto ko lang ho i-share sa inyo tungkol po ito sa pagparatang ni Kibuloy at ng kanyang dalawang angkor na si Selex at Badoy. Oo. Matapos nga po gawa ng kwento ito si Mayor Magalong at inahambing o niridtag nila sa mga NPA. Silang tatlo, eto na po, panoorin po muna natin ang kanila kung paano nila niridtag ang isang Mayor Magalong ng Baguio City. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman itinanggi ang mga paratang nakasapi siya ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. May balita dyan ng Bombo Radio Baguio. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga paratang sa kanya ni Lorraine Badoy, Ka-Eric at ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay traidor, walang prinsipyo at kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. 92. Ayon sa kanya, isa itong malaking insulto sa lahat ng kanyang ginawa at ibinuhos para sa bansa. Narito ang bahagi ng panayam kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaya nakakalungkot ako kung saan sila nanggagaling. Bigla na lang nila ako ina-accuse na ganyan. Palibhasa siguro, hindi naman sila nakipaggera. Hindi naman nila naranasan, masugatan, maghirap doon sa bundok. Kaya sila ganyan, alam nila, ganun-ganun na lang. Hindi ko rin alam kung bakit sila. Anyway, sa akin lang naman is may nagsisinungaling. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Matatanda ang una ng inakusahan ni dating Presidential Communications Operations Office Undersecretary Lorraine Badoy si Mayor Magalong na nagkukubli o nagproprotekta ng mga Communist Front Groups nang ipatanggal nito ang mga tarpaulin na nagreregtag sa ilang mga grupo at individuala sa syudad. Ngunit ayon kay Mayor Magalong, pinoprotektahan niya lamang ang kanyang nasasakupan kontra sa mga paninira, lalo na sa mga persecution at harassment sa mga aktivista sa syudad. Dagdag pa niya, hindi otomatikong masasabing komunista ang mga aktivistang naglalayon lamang na magkaroon ng mas magandang pulisiya ang pamahalaan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin kung paano nila siniraan o ginawa ng kwento ito si Mayor Magalong. Ang problema po dito ay hindi nila kaya napatunayan. Kaya ito sila nagmukhang kahiya-hiya. Maya-maya ipapanood ho natin ang kanilang pag-public apology. No? Ito ang mahirap na aabuso po ang salitang red tagging dahil nga po sa walang batas. Ngunit dahil sa salitang red tagging na ito, kaya ito sila, patuloy sila naman riridtag at magsisinungaling na hindi nila kaya patunayan. Ang problema ho dito, dahil sa salitang red tagging at walang batas, kredibilidad ho ng tao o ng mga opisyal ng gobyerno ang sisirain ho nila. Oo. At doon ho sana, kung ako halimbawa isang opisyal ng gobyerno at niridtag ako at hindi kaya patunayan. So kung wala man kaso, ang salitang red tagging. So doon sa kredibilidad ko bilang isang opisyal dahil sinira nila, total, isa naman yung pagsisinungaling at pagsira ng kredibilidad ng isang tao. So doon dapat papasok ang salitang kaso, no? Depende lang ho yan sa tao. Kasi kredibilidad ko at pagbabayarin ko sila sa mga damages. Diba? Tama? Oh, although, sabihin na natin, granting na walang kaso o walang batas ang nasabing salitang red tagging. Pero pagdating naman sa hindi nila kaya patunayan na ako ay ganito ganyan tulad ng kanilang pinaparatang, doon ko sila papailan ng kaso dahil napahiya po ako sa maraming tao. Kredibilidad ko ho ang nakatayan ito. Ngayon, dahil hindi nila kaya pinatunayan yan at naging malinis ang pangalan ni Mayor Magalong ng Baguio City, so ito na po ang ginawa nila. Ito lang ang tanging bukod tanging nilang ginagawa.
our public apology for Pastor Apollo Siquibloy publicly apologized to Baguio City Mayor Benjamin Magalong after the latter accepted an interview on that Semana News to clear his side on the alleged alliance with the CBP, NPA, NDF. so our public apology for hurt your feelings, Mayor, ay yun po ay dinamdam din namin na baka nasaktan namin kayo. Isa pong public apology ang paghingi ko sa inyo. This week, Mayor Magalong's name became controversial following a discussion on Laban Kasama ang Bayan's episode, where former cadre of the CBP, NPA, NDF Jeffrey K. Eric Celis and former spokesperson of NTF LCAC Dr. Lorraine Badoy for his alleged involvement with the Reds, to which Pastor Apollo commented that anyone in the government who colludes with the enemy are deemed traitors. Now that Mayor Magalong has cleared his name, Pastor Apollo affirmed that situation like this will never happen again and that all information coming in will be properly confirmed with the authorities. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at narinig na po natin ang pag-public apology nito ni Kibuloy. Diba? Oh. Nag-public apology siya dahil alam niya daw na nasaktan niya na ang damdamin ni Mayor Magalong. Hindi lang po damdamin ni Mayor Magalong ang sinaktan nyo, pati ang kanyang kredibilidad, no? Kaya ho kayo umaabuso dahil sa salitang rintaging na walang batas at kasama na yung dalawa nyong ulupong na mga angkor. Diba? Oh, sinasabi nyo, hindi kayo mga sinungaling. Tapos nga nyo na nasilip kayo na nasilip ng kongreso. Ang dami nyong daldal. Diba? Dami nyong daldal. Ang dami nyong kuda. Pati na sila mga ilan na senador dyan. Kumakampi sa inyo. Ang kapal ng mga mukha. Oh, ito ba yung pinagtatanggol ng 3 senador at Senate Amy Marcos at si Robin Padilla? At yan si yung retired Captain Mayer? Diba? Ito ba yung pinagtatanggol nyo? Ang mga sinungaling? Diba? Oh, sabi nito niyang retired kapitan na na nagbabanta sa sa administrasyon. Ito daw ang pinapasa nila na manifesto is seryoso daw ho sila. Seryoso daw sila. Dito grabe ang pagngal-ngal nila. Pero samantala nung niredtag nila Badoy at saka ni Siles at ni Kibuloy ang kanilang kabaro na si Mayor Magalong, wala din po sila. Nagpasa ba kayo ng manifesto laban dito para ikondena din ang nasabing redtagging ng Isiminay? 'Di ba wala? Oh, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong PMA na retired kapitan na ito na nag sa social media, yung si Tatang, may pinapaboran. Dapat maging patas ho kayo. Kasi kung ang sinasabi nyo is seryoso kayo sa mga nasabing monopisto na sinasabi nyo na pinapasa nyo, na sinusulong nyo kapag may niririndag o may nadidihado. Ang PMA nga na kabaro nyo na si Mayor Magalong, hindi nyo nga kaya pinagtanggol Diba? Pero itong Isiminay na ganap na sinungaling at may mga resibo pa, pinagtatanggol nyo. Alin ba ang pinaglalaban nyo? Ang mga sinungaling o ang magsabi ng katotohanan? Sige nga. Oh. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.